minuto pong ito ay makakausap naman natin si Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo. Magandang tanghali po sa inyo, sir. Si Connie Season po ito. Magandang tanghali, Connie. Sa isa pong pahayag, sinabi niyo po na karma, ito pong nararanasan ngayon ni Senadora Laila de Lima. Can you please expound on that, sir? Yes, because if you recall, 6-7 years ago, pinaaresto niya, pinakulong niya si dating Presidente Arroyo nang walang kaso, walang mandamiento de arresto. Ngayon naman, siya naman ngayon nakakulong. Ang kaibahan lang, yung hindi niya binigay na karapatan ni Presidente Arroyo na tinatawag na due process at constitutional presumption of innocence, ibinigay sa kanya ng Administrasyong Duterte. Noon, hindi nila binigyan ng Aquino administration. Kahit na walang case filed against her, kahit na walang warrant of arrest issued by a court, inesto nila at kinulong nila 6 na taon na nakakulong si Presidente Arroyo. Kaya yung ginawa niyang kamalian noon, ginagantihan siya ngayon. Binabalikan siya ng batas ng karma. Okay, pero hindi batas po ng karma, yan yung sinasabi niyo. Hindi naman to yung sinasabi ng LP na political vendetta. Dahil malapit po din ang dating Pangulong Arroyo sa administrasyon ngayon. Yun, ginawa nila kay Arroyo, yun ang political vendetta. Kasi walang kasong inihain laban sa kanya at wala rin mandamiento de arresto na inisyo ang court. Kasi wala nga kaso. Yun ang tunay na political vendetta. This one you cannot because a formal charge has been filed. She was given the opportunity to submit whatever defense she had or she has, but she did not. And so, natural, yung hukuman will determine probable cause on the basis of the evidence of record. Yun lang ebidensya nasa record, yung mga testimonya laban sa kanya, siya wala. So, madali lang na i-resolve ang existence ng probable cause. Yung mga sinasabi niyo po rin na maaaring maging grounds for criminal liability, yung mga tirada ni Senator de Lima, alin ho ba doon ang particular na tinutukoy ninyo, sir? Ako pwedeng maging grounds? Alam mo, gaya ng ginagawa niya, yung tinatawag niya serial killer si Presidente, yun ay parang naghahasik siya ng pinupundar niya sa taong bayan na magalit sila si Presidente Duterte. Under the revised penal code, yung inciting to sedition, pag yun ay ginawa mo, ikaw ay nagkakamit na ng krimen. So pwede siyang planta ng panibagong kaso, inciting to sedition. Meron ho ba kayong nalaman na reaksyon na po ng Presidente ukol po dito sa mga tinawag nitong si Senadora Laila de Lima na siya ay, yun nga po, killer at marami pa kong ibang mga sinabi katulad ng sinabi nyo? Yun kasi, di ba, ever since sinasabi niya na yun nung say Commission on Human Rights pa siya chairman, sinasabi niya na yun na si Presidente Duterte nasa likod ng extrajudicial killing. In effect, sinasabi niyang mamamatay tao si Presidente noon. Kaya paulit-ulit niyang ginagawa yun. What was the President's reaction, sir? Nakakuha na ba kayo ng impormasyon on that? Alam mo si Presidente Duterte, pag mga ganyan hindi ka na lang papansinin. Kasi matagal lang niya sinasabi yun. Kaya hindi ba ever since sinasabi niya, kung meron kang kaso sa akin, maghain ka ng demanda. Kasi pag hindi ka tumigil ng kasi paninira sa akin, ikaw ididemanda ko at marami akong alam sa mga ginagawa mo dyan sa Munting Lupa. Tuloy pa rin siya na tuloy. At naging tungkulin ng Presidente na ilatag yun sa publiko at ihabla siya. At yan ang ginawa ng DOJ. Okay. Yung isa pa hong kine-question ng kampo po ni Senator de Lima, yung inilabas na warrant of arrest laban po sa kanya, no? Sa tingin daw nila, hindi sapat na basihan para ilabas ng korte yung warrant. Hindi totoo yun. Kasi yung judge, si Judge Guerrero, pinag-aralan niya yun. Hindi naman ordinaryong basta ka mag-i-issue ng warrant. Kasi pag ikaw naman ang inihabla ng administrative, may problema ka. So you have to resolve a case on the basis of the evidence and record, and you can justify it in the event any person questions your resolution on the same. Yung nga, may pressure nga lang daw maaari sa Muntinlupa RTC para maglabas po ng warrant of arrest. Reaction, sir? Hindi po pwedeng may pressure. Kung may pressure yun, di immediately, pag sampa lang mayroon na kagad warrant. It took her 2-3 days
to resolve the existence of a probable cause, which means she thoroughly studied the case before issuing the said warrant of arrest. But doesn't that have any merit, sir, na sinasabi nga po ng kampo ni Senator De Lima na dapat ito ho ay hinahawakan ng ombudsman dahil siya ho ay dating DOJ secretary noong mga panahon na nangyari po itong sinasabi na naging transaksyon niya no, dyan sa Bilibid Prison. Ano hong reaction niyo dyan, sir? Mali siya yun sapagkat mukhang hindi napansin ng mga abogado dyan. Under Republic Act 91-64-54, yung Anti-Illegal Drug Act, nakalagay doon, napakaklaro, na pag ang kaso ay involving illegal trade, ang exclusive jurisdiction ay ang RTC. Moreover, last year, a circular was issued by the Supreme Court. Ganon din ang sinasabi. Tingnan mo si Presidente Arroyo noon. Di ba, dinimanda siya, hindi naman sa ombudsman, kundi sa RTC. So, Yun, magandang example yun. yung reaction din ho ninyo, minadali rin daw ito, no, sir? Katulad nga nung paulit-ulit niyang sinasabi, even to the point na para mawala ng dignity, ano, nakiusap na una na 10 a.m. Kanina dapat, ano, na arestuhin, biglang inagahan. Bilang senyales daw ito na talagang, kumbaga, gustong-gusto na siya talagang ipakulong as soon as possible. At ito ay minadali lang na kaso. Reaction, sir? First, unang-una, when a warrant of arrest is issued, immediately dapat ini-implement. Sa parte niya, hindi kagad na enforce sapagkat nalaman niya nga arrestuin siya sa bahay. So what she did, she went back to the Senate kasi alam niya, pag nasa loob siya ng Senado, may courtesy, hindi aarestuin ng miyembro ng Senado pag nasa loob ng hall o ng kwarto niya. Yun ay respeto sa institusyon ng Senado. Kaya hindi niya masasabi na minadali. In fact, marami nga nagkikriticize bakit daw ganyan ang tratamiento sa isang senador. Porket senador, hindi muna inaaresto, pinabayaan pang makapagpahinga. So, reaction din ho, sinabi rin ho ni Senator De Lima that she will be the first, no, na political prisoner naman under the Duterte administration. Reaction po, natapat pa ito, no, sa sinasabi nga na EDSA anniversary at pinag-uusapan itong pagkakaroon ng first political prisoner, di umano, sa kanyang administrasyon. She is not a political prisoner. She will become a detainee pursuant to a warrant of arrest arising from a criminal charge formally filed against her. What about the Vice President po? She also thinks na ito daw ay isang kumbaga malinaw, no, na persecution din dahil sa kritiko nga itong si Senator De Lima. Reaction, sir, kasi Vice President and then the President and then all of this, of course, parang hating-hati ang ating bansa dahil ka mga issue na ito sa politika. Attorney? VP Lenny, I can understand VP Lenny. After all, pareho naman sila miyembro ng Partido Liberal. Mahirap din naman sa party niya siguro, nasa ngayunan niya laban sa kanyang kontrapartido. Pangalawa, alam mo, yung opinion ng mga abogado, there are as many opinions as there are lawyers. Kanya-kanya na lang tayong respeto. Malaga, ang salingang batas na nagtatakda na ang hukuman lamang ang magbibigay ng tunay na interpretasyon ng batas. Alright. That is very precisely pinahidal natin sa hukuman. Sir, maraming salamat po sa inyo pong ibinigay sa aming oras. Tony, just one last word. Go ahead, sir. You know, if I were Lilia De Lima, I would have welcomed his filing of the case against me. Kasi meron ako yung forum. Hindi yung ginagamit niya yung media. Kasi sa media, may yung media gagamitin mo laban sa isang tao. Pero kung sa hukuman, pinailan ka ng kaso, now you have all the opportunity to mount a legal and emerge triumphant later on kung totoo na ikaw inaapi. Then you can get back at them and sue them. You can even sue the government. Malicious filing of a case against you. All right. She's a lawyer, she should know that. Sir, maraming salamat pong muli sa ibinigay niyo po sa aming oras ngayong araw na ito. Maraming salamat din, Connie, for having me. Thank you. Yan po naman ang Chief Presidential Legal Counsel na si Attorney Salvador Panelo.